naabutan ko itong pagbabae. Alamin natin, sapagkat meron pong sumiklab na tensyon sa pagitan po ng mga rallyista at pulisya dito po sa amin sa may kahabaan ng Aliw Theater, particular dyan po sa tapat, Vicente Soto Street, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City, particular sa tapat ng Aliw Theater. Dito po yan sa Pasay City, mukhang nakaano sa mga pulisito, nakalusot ba? RH15 Giselle Ricafort, kumusta na dyan? Nagkakatulakan, nagkakasakitan, nagkakapisikalan na dito yung mga rallyista at yung mga pulis dito sa tapat ng Aliw Theater sa Pasay City. Mahigit 100 miyembro ng bagong alyansa kasama yung grupong Agham. Iba't iba pang grupo yung sumulpot dito sa area para magsagawa ng kanilang pagkilos na kumukundina doon sa pagbisita dito sa bansa ni US President of State Marco Rubio at yung panukala ng 1,620 ektarya na Pax Silica Project na pinangungunahan nitong Estados Unidos. Kanina, ilang miyembro ng bagong alyansa Makabayan at Agham yung nabuwala doon sa kasagsagan ng pisikalan nitong tensyon sa pagitan ng mga otoridad at ng mga demonstrador. Pilit silang itinataboy, binubugaw nitong mga pulis dito sa area sapagkat dito nga ay merong serye ng ASEAN event dito sa area, kaya Giselle. dito yung pagsasagawa ng demonstrasyon. Hindi nagpapaawat mismo sa kabila ng pagtaboy ng mga otoridad natin. Gaano karami sila, Giselle? Gaano karami? Mahigit 100 yung mga reliyista na naririto batay doon sa datos na ibinigay sa atin ng bagong alyansa Makabayan. Giselle, alam mo, napakahigpit ng seguridad para dito sa ongoing ASEAN Summit na ito. Pero saan sila nanggaling? Paano sila nakapasok? Hindi sila sabay-sabay sa Vicente Soto sa area, Miss May. At kanina natunghayan natin na ilang miyembro nga ng reliyista. Yung iba parang may senior citizen na mga nabuwal sapagkat nga yung nagbabarikada, yung tumataboy sa kanila na mga pulis dito sa area. Mula doon sa Aliw Theater, sa tapat ng Aliw Theater ay naitaboy sila ng mga otoridad. Dito naman sa pagkalagpas ng ating punong tanggapan dito sa labas ng ating opisina sa Star City. Pinipilit sila siguro maitaboy palabas ng Rojas Boulevard, Correct. Pinipilit so sila ongoing palabas dito pa yan, Giselle, kung ano yung nakikita natin ngayon, yan yung actual na nangyayari, Oo, correct. Yan, Miss May. Bit-bit yung kanilang mga pananggalang, yung shield nitong mga authorities. Ano ang kanilang mga pinapanawagan sa biglaan nilang pagpunta diyan? Dumating kasi Miss May dito sa bansa si US Secretary of State Marco Rubio at kung matatandaan mo, naging maingay yung panukala na Pax Silica project na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ito ay koalisyon na binubuo ng 14 na bansa. Kasama tayo dito at may mga sites nga na sa ilalim ng proyektong ito ipinanunukala na itayo dito sa Pilipinas. Eto, Miss May, hindi pa rin humuhupa yung tensyon ngayon sa pagitan nito. Tulakan yan, nagtutulakan, pagtataboy ang nangyayari ngayon. Alam naman, at bawal talaga sila dyan dahil may pita seguridad dyan. Nakita natin kanina, tumatakbo yung mga pulis Sa kabila nung patuloy na pagtaboy sa kanila ng mga pulis, Miss May, ay hindi sila nagpapatalo doon sa puwersa ng mga otoridad. At tuloy sa katunayan yung isinasagawa nila na programa habang nakikipagmatigasan na manatili dito sa area para magdaos nga ng kanilang demonstrasyon. Ang kanilang binabanggit kasi, Miss May, bilang chief diplomat daw noong Amerika, may pananagutan si Rubio sa agresyon ng kanyang bansa doon sa Iran, Venezuela, sa Cuba at sa genocide daw doon sa Palestine. Ayon pa dito sa mga rallyista, magbubukas daw kasi yung pagbisita nito sa mas malawak na pandarambong doon sa mineral resources ng Pilipinas at magpapalakas pa sa presensya ng US military dito. Isinisigaw din nila yung masamang epekto ng US-led military exercises, missile deployment
at yung binabanggit ko nga kanina na proposed installation ng tinatawag nila na Economic Security Zone sa Nuclear City sa ilalim ng PAC Silica project o deal. Kinukundi na dito sa protesta yung of course yung administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anila dahil doon anila sa pagbebenta sa pambansang patrimonya at sa pakikipagtulungan umano nito sa Amerika na naglalagay sa bansa sa panganib na masangkot sa anumang kaguluhan. Yung PAC Silica mismo para doon sa ating mga kababayan, ito nga yung US-led coalition ng 14 country na layon umano na palakasin yung supply chain para sa critical mineral, semiconductors, AI infra, advanced manufacturing, enerhiya at maging doon sa logistics. Ito mismo ay malapit ng konting taboy pa ng ating mga... Saan banda na, Giselle? Nasaan banda na yung mga rallyista? Nandito na kami sa gilid ng CCP complex at konting taboy pa mismo. Papuntang Rojas Boulevard, papuntang Rojas Boulevard. Makakalabas na kami sa Rojas Boulevard. Itong mahigit 100 na rallyista. Oo, kasi malaking pwersa ng pulisya ang nandyan, with shields, dala-dala nila, no? Oo. Ito, Miss May, yung binabanggit natin kanina na nagbarikada, bit-bit yung kanilang mga shield na mga pulis dito, hindi na nila maitulak yung mga rallyista. Bakit? Sapagkat yung bit-bit ng mga demonstrador na kanilang sasakyan kung saan nakaset up yung kanilang entablado, yung kanilang sound system, yun na yung kanilang ipinangharang doon sa tumataboy sa kanila na mga otoridad sa mga oras na ito. Pero ngayon, Miss May, unlike kanina, ay medyo kumalma na yung tensyon, wala nang tulakan, wala nang nagpapagsakan. So hanggang saan saan ngayon inabot yung pagtataboy? Saan na sila ngayon? Nandito pa rin, napako dito, Miss Napako May, saan? Sa gilid ng CCP complex dahil yung binabanggit ko nga kanina, yung kanilang sasakyan na bit-bit na kung nasaan inassemble yung kanilang sound system, iyan yung ipinangharang doon sa mga tumataboy sa kanilang mga pulis. Kaya wala ring nagawa itong ating mga otoridad kundi tumigil din dito sa area sapagkat malaking harang itong sasakyan habang nagpapatuloy yung programa ng Bagong Alyansang Makabayan, Agham at yung iba pang makapal yung puwersa ng pulisya dyan, talaga maitataboy sila dyan. Kanina nakita natin talagang malapit na sa hanggang saan ba sila nakaabot? Yung pasok nila kanina na nagtipon-tipon sa may harapan ng Aliw. Aliw Theater mismo, tapat ng Aliw Theater mismo. Miss May, ang original na plano nga nitong bayan from here dito sa CCP complex ay magmamarcha sila. Pero dahil sarado nga ito, sapagkat meron nga dito nga ongoing ng ASEAN meetings ay binago nila yung kanilang original. Sinong pinakapinuno nung bayan? Sino ang tumatayong leader doon sa mga sumugod dyan? Pagkilos na ito ni Bagong Alyansang Makabayan Secretary General Mong Palatino, Miss May. Si Mong Palatino. Kasalukuyan siya na nagsasalita doon sa sasakyan doon sa kanilang stage dito sa sasakyan nakaharang sa mga authority at binabanggit nga na kanilang kinukondina yung chief diplomat ng Estados Unidos at yung kontrobersyal na PAC Silica deal na pinangungunahan ng Amerika kasama yung 14 pa na mga nasyon. Kausapin mo nga, Giselle, yung ilan dyan sa mga sumugod at yung ating mga otoridad. Sino ang ground commander ngayon na naririyan sa area? Come again, Miss May, masyadong malakas. Kausapin mo nga, hingi nga tayo ng ilang pahayag mula sa hanay ng ating kapulisan at yung mga sumugod diyan sa loob ng CCP. Sir, magandang umaga, sir. Live sa DCR8. Sino ang ground commander natin dito ngayon? Order naman ay illegal at walang batayan sa wadahan. Wala, sir, pwedeng makaunlak ng Karapusang ng sangayan ng mamayang Pilipino. Kasi gagawin lang ako sa likod, Miss May, hahanapin natin yung ground commander, kasi di ba pagka ganyan mga malayang pamamahayag, Freedom Park lang yan, di ba? Alright. Oo, hindi siya Freedom Park ang kahabaan ng Vicente Soto. Sa DCR8, Go. Sir, pwedeng quick interview lang, sir. Anong nangyari dito? Nagkasakitan, sir, kanina? Ma'am, pamanita, hindi ko muna maibigay yung kabuang informasyon. However, ma'am, ito po kasing rally ngayon dito ay biglaan at walang kain pulot, wala pong permiso. Kaya po,
hindi po natin pinapayagan na magbigay sila ng kanilang salub. However, nakuha naman natin sa maayos na usapan at pagbigyan natin ng kaunting minuto, then saka po natin sila hindi naman pa i-request na umalis dito sa premises ng Bisoto. Ilan yung mga nasaktan, Giselle? Sa pagtutulakan? Kita na tayo, ilan yung mga nasaktan kanina kasi merong mga may age na yung mga bumagsak kanina sa nung Ngayon, ma'am, hindi pa ako makapagbigay ng Okay. so para naman wala naman pong sakitan na nangyari, ma'am. Okay. Kanina, sir, may mga natagalan. So, anong order? Sir, Anong order? Sir, ninyo dito sa Mga nag-rally? mga tauhan. Ang ano lang po namin dito, ma'am, ay hindi namin sila pinapahintulutang makapasok doon sa ating activity at hindi po natin pinapayagan na makapag-ingay sila doon sa ating mga bisita na activity ngayon dito sa PICC. Ilan po, ma'am, at magandang umaga Sir, po. ilang minuto yung binigay ninyo sa kanila, sorry? Actually, si JD Casillas ay humingi po ng 20 at binibigyan lang po namin ng kalahati dun sa minuto na yun. At, 10 minutes. Right. Sir, kayo po ay si Lieutenant Colonel Late Lucio de Apanto. Lieutenant. Maraming Siya ang ground commander. Sir, si Lieutenant Colonel Apanto, yung So humingi ng 10 minutes, 20 minutes. 20 minutes yung hinihingi ng bagong alyansang makabayan na magsagawa ng kanilang demonstrasyon dito. However, ang ating pulisya ay binigyan sila ng 10 minuto na idaos yung kanilang pagtitipon dito sa area. Wala pa silang official na datos na may mga nasaktan dito sa kasagsagan ng girian sa pagitan ng mga pulis at ng mga demonstrador. Ang sabi niya, wala naman dong sakitan na nangyari kanina sa kabila nung natunghayan ng media na nagkatulakan. May mga rallyista na natumba dito sa area. Antabayanan natin, Miss May, sapagkat tatangkain din natin na makuha yung pahayag ng National Capital Region. So ngayon, anong ginagawa na? So nanatili na sila sa may area ng CCP, malapit na sa Rojas Boulevard. Correct, Miss May. Dito sa gilid ng CCP complex sila pinayagan na magsagawa ng 10 minuto na pagtitipon at pagkatapos na to ay sila ay papakiusapan na lisanin itong area, Miss May. Oo, so nasa ilalim ng pamumuno ni Mon Palatino yung mga sumugod diyan sa area. Correct, Miss May. Bagamat iba't ibang grupo itong nagsasagawa ng pagtitipon, ito naman ay pinangungunahan ng bagong alyansang makabayan. Oo, so ngayon ay malaya silang nakapapamahayag pero sabi 20 minutes lang. Ayan, naririnig natin. Ano yung mga sinisigaw, Giselle? Huwag matakot, Miss May. Patuloy pa rin na pagkondena sa Amerika. Isinisigaw nila yung mga katagang imperialismo at yung mariing pagkondena doon sa So meron silang munting entablado, yung kanila sasakyan. Yung kanilang sasakyan. Nakaharang ba? Nakaharang, Miss May, yun. Kaninang nagkakatulakan, iniharang nila doon sa mga tumataboy sa kanila na mga kapulisan. Pero tumigil na nga yung tensyon sapagkat ang sabi nga ni Lieutenant Colonel Apanto ay nadaan naman sa package. Yung mga natumba kanina, Giselle, merong mga umalalay? Wala naman? Meron bang... Inalayan sila, Miss May, nung kanilang mga kasama. Itinayo sila nung kanilang mga kasamahan kasabay noong pakiusap doon sa mga pulis na huwag naman silang itaboy sapagkat ito naman ay karapatan nilang magpahayag at yung kanilang salooben, yung pinag-uusapan dito, Miss May. Nailadlad nila yung yung kanilang banner eh. Correct. Oo, Miss May. Ayan, naririnig natin. Oo, nailadlad yung kanilang banner, malayang nailadlad at talagang yun ang iniharap dun sa ating mga otoridad. Dito po ang pinatawan. Yes, Miss May, sa ngayon nagpapa-unlock ng panayam dito. Kung gusto mong i-ere natin, Miss May, yung maikling bahagi ng panayam kaya bagong alyansa makabayan. Maikli lang, Giselle, go ahead. General Sige. Mong Palatino. Sige, pakinggan natin. Sir Mong, live tayo sa DZRH News. Miss May, ginawa. Sir, anong nangyari? Nagkatulakan kanina. May mga nasaktan tayo ng mga kasamahan. Ilan yun? Kahit po ako natulak, napalo. Marami sa mga kasamahan namin, pati mga media na napalo din, sabi ng mga kasama natin dito. Ang ginawa ng police, di rin namin inaasahan dahil
dapat hayaan ng magpahayag ng protesta dito sa may CCP dahil wala naman traffic, malayo sa mga negosyo, malayo sa PICC. Bakit ba anong kinakatakot nila sa banner natin na Marco Rubio not welcome in the Philippines? Ano ba nilang marinig na hindi welcome ang mga war criminals tulad ni Marco Rubio na ang agenda ay pandarambong, pasigilitan sa Pilipinas? Kasama din natin sa programa yung mga kababayan nating mangingisda na dapat kukondinahin yung China Foreign Minister na nandyan para alisin yung racist video ng China tungkol sa mga Pilipino at yung bullying behavior ng China sa West Philippine Sea. Pero ayaw makinig ng pulis, ayaw pakinggan, ayaw payagan itong papayapang protesta. Kaya dito, ginit natin na hayaan magprograma tayo dito malapit sa CCP. Binigyan doon kayo ng 10 minuto para magsagawa na pagtitipon dito sa area. Ang gagawin ng pulis na ganyan ay arbitrary, walang batayan sa batas at dapat hayaan ang mga Pilipino sa Pilipinas na magprotesta. At hindi welcome ang mga war criminal tulad ni Marco Rubio. Yun ang dapat nilang bantayan, yung mga magnanakaw, yung mga Giselle. na nasa loob ng PICC. Sir, sa gilian kanina may mga kasamahan tayo sa bayan, iba pang grupo sa Alham, na mga natumba, nabuwala, no, sa kasagsagan ng Luzon. Gaano karami, sir, yung mga kasama natin nagtamo ng lugar? Inaalam pa po natin, no? Pero sa nangyayari ngayon, ito po ay sumasalamin dito sa kalagayan ng karapatang pantao sa gobyerno ni Marcos Jr. Ilang araw po mula ngayon, State of the Nation Address. Yan ba ay patikim ng pulis na sa darating na zona walang mga protesta na makakalapit sa mga opisina o sa mga ahensya? Yan ba ay pagpapakita na hindi papayagang magpahayag ang mga Pilipino sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo? Thank you so much, sir. Miss May, si Bagong Okay. Alyansang Makabayan, Secretary General Mong Palatino, yung ating nakapanayam. Okay. Ngayon, kumusta na? Maayos, maayos na sila at nakatapat sa kanila yung ating mga kapulisan, ano? Nakaharang. Okay. Pinakalap nila, Miss May, ng bayan kung gaano karami yung kanilang mga kasamahan na realista yung nagtamo. So, sunod ba sila doon sa pakiusap na 20 minutes? 20 minutes, may oras yan, ano? At sila ay aalis after 20 minutes. 10 minuto. Ang sabi ng pulis sa Miss May na ating nakapanayam kanina, si Lieutenant Colonel Apanto, 20 minuto raw yung hiningi ng grupo na magsagawa ng pagkilos dito. Pero kalahati lamang yan. So 10 minuto lang daw yung kanilang ipinagkaloob dito para magsagawa ng maayos na pagtitipon. Okay, maraming salamat, Giselle. Balikan ka namin. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.